And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you
we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us, Praise the Lord. we pray. Isang magandang gabi sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid sa iba't ibang mga churches. Isa pa po, ito ang JCLG Online Bible Study. Today is Friday. At ito po ang Friday Online Bible Study with Pastor Nes Cortez. Ito po si Pastor Nes Cortez o June Cortez po. Dito sa San Pablo, kilala akong June Cortez. Kaya minsan pa tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At purihin ang Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin at hingin natin ang patnubay at kapahayagan ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating po mga pag-aaralan ngayong gabi. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. Thank you, Jesus. Praise His mighty name. Thank you, Lord. Praise His holy name, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming po salamat na kami po minsan pa ay nasa iyo pong presensya to study your words, Lord, to immerse ourselves in your revelations, in the light of your words, at inihiling po namin na refresh us once again with the fresh anointing of wisdom and revelation, so that we may understand the deep things of the Spirit, so that we may understand the language of the Holy Spirit. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa binubuksan po namin ang makapangyarihang salita mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa mga may sakit karamdaman, sa mga sandaling ito, na sa kanila pong panonood, kung sila may mga sakit karamdaman, you will heal them, Lord. Instantly, Lord. Sa pamagitan ng iyong himala. Sapagkat ang miracles, gifts of the Spirit, still in the church today. Maraming po salamat, Panginoon, at niling po namin ang iyong kapangyarihan na bumaba sa aming kalagitnaan, sa kanya-kanyang tahanan, to bless our family and loved ones. Thank you, Holy Spirit, our great teacher, our comforter. Ikaw po ang nagtuturo sa amin sa araw-araw. Speak to your people once again. At sa gabing to, all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise His holy name. Thank you, Jesus. So, isang magandang gabi po, mga minamahal. Minsan pa, tayo po ay magbubukas ng salita ng Diyos. Kakain po tayo ng ating spiritual food. Spiritual food. Ilang araw na natin po tinatalakay ang patungkol sa paksang worship. Ano po? At ngayong gabi, again, patungkol po rin po sa worship. Pinag-aaral natin ang mga malalalim na kapahigan ng Banal na Espiritu patungkol sa topic na ito, at napakaganda pong maintindihan natin lubos kasi ito ang buhay natin bilang manampalataya, to worship God in the Spirit and truth. Kaya sa gabi po ito, ang ating pong talata, dito tayo iikot sa talatang ito sa Psalms chapter 37 verse 4. Buksan po natin ang ating Biblia. Psalms 37 verse 4. Okay. Ito po sabi sa NIV version. NIV Bible. Ang sabi ng Panginoon sa Psalms chapter 37 verse 4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa NIV po yan. Ngayon sa ESV,
Ito ang sabi. Oops, nagkamali po. Nawala. 37 verse 4. Sa ESV, ang sabi po, ESV version, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa NIV, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Halos iisa. Ano po? Sabi dito, sa Tagalog, magpakaligaya ka sa Panginoon. At kapag kada ikay nagpakaligaya sa Panginoon, ay ibibigay niya ang nasa ng ating puso, ang mga nasa, no, ng ating puso. Bay, maganda po yan, no? Kung meron kang pinagpe-pray, meron kang gusto mangyari, ibibigay daw ng Diyos. Kung ikaw ay magpapakaligaya sa Panginoon. No? Kung ikaw ay masisiyahan, magpapakaligaya sa Panginoon. Ngayon, yun yung sa simpleng pagkaunawa natin kapag tinagalog natin itong delight yourself in the Lord. Pero titingnan po natin doon sa original na Hebrew kung ano ang meaning nitong delight yourself in the Lord. Tingnan po natin, ano? So, sa Hebrew language, ito pong salitang delight means, ito po ay anag, A-N-A-G, anag sa Hebrew, na ang ibig sabihin ay to be soft or pliable. Ulitin ko po, to be soft or pliable. Maging soft, malambot, no? At maging pliable. Pliable means flexible, no? Pliable means easily bent, madaling baluktutin, flexible. Kung saan mo ipaling, sumusunod siya. Hindi siya mahirap ipaling. Para bang isang rubber na kung saan mo ipaling, sumusunod siya. Gusto mo sa kaliwa, sa kanan. Hindi problema, madaling ipaling, madaling ibaluktot. So, pliable means easily bent. To be soft. Supple enough to bend freely. Ulitin ko, supple enough to bend freely or repeatedly without breaking. Kahit saan mo dalhin, pakaliwa, pakanan, i-bend mo, napakadali, walang problema, no? Na hindi naman ito nabibreak. Hindi na babali, hindi na puputol. Flexible kasi siya. Kaya sabi ko nga, parang plastic or rubber na kahit saan mo ikiling, sumusunod. Yan po ang pliable. Kung tawagin pliable sa English, na ibig sabihin ay maging malambot, madaling baluktutin, sumusunod, no? At yung pliable, yan po ang kahulugan ng salitang delight sa original Hebrew language na anag. Delight sa Hebrew ay anag, nang ibig sabihin pliable. At ang pliable means to be soft or easily bent, to be flexible or adjustable. Yan po ang pliable. So, parang medyo iba doon sa traditional na pagkaintindi natin na kapag sinabing delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Magpakasaya ka lang, magpakaligay, bibigay ng Panginoon ang nasa ng iyong puso. Totoo yun eh. Dapat talaga po tayo magpakaligaya sa paglilingkod, sa pagsamba sa Panginoon. At ganun kadali, ibibigay ba ng Panginoon kaagad? Magpakasaya ka lang sa Kanya? Madali magpakasaya sa Panginoon eh. Merong totoong saya, may saya-sayahan. Meron kaya nagsasaya-saya para ibigay ng Diyos sa Diyos. Hindi po yung ganon. Sapagkat nababasa ng Diyos ang ating puso. Kung tayo ay naglilingkod, lumalapit lang sa Kanya dahil sa meron tayong kailangan o dahil sa meron tayong mapapakinabang. Our heart must always be right before God. Sapagkat ang tunay na pagsamba
ay pagsamba ng isang mananampalataya na umiibig sa Panginoon na ang kanyang puso ay tama sa harapan ng Diyos. Hindi mapagkunwari, hindi yung may kailangan ka lang kaya ka lumalapit o kaya mo pinupurit, pinasasalamatan ng Diyos o sinasamba kasi meron kang hinihingi. Hindi po ganun yan. No? So, ito pong ating pag-aaral patungkol sa salitang delight in the Lord, ito po ay connected sa salitang worship. So, again, ang paksa po natin ngayon is about worship pa rin, pagsamba. Now, magpakalalim pa tayo patungkol dito sa salitang delight in the Lord always and He will give you the desires of your heart. Okay. So, kung ang salita pong delight, ito yung itinatranslate natin sa wikang English na pliable, sapagkat sa Hebrew, yun pong kahulugan, anag, means pliable. Madaling baluktutin, madaling sumunod, flexible, very soft, easily bent, no? Without breaking it. Kung iyan ang pliable, meron po yung magandang revelation sa atin sa gabing ito, patungkol sa ating buhay pagsamba sa Panginoon. So, ang worship po ay ang worship po sa Greek ay shakam. No? Shakam. Kunin natin salita mo ng worship. Shakam. Ano shakam? Spelling. S-H-A-C-H-A-H. Shakam. Na ito yung worship, English word na worship sa Hebrew, shakam. Na ibig sabihin ay to prostrate, no? Bow, to fall down, humbly do obeisance, or stoop, no? Crouch, reverence, to bow down. So yun ang ibig sabihin ng shaka, no? At yun sa English word ay worship. So sa Old Testament pala, ang salita worship ay may idea na ikaw ay yumuyukod, nagpapatira pa, no? Naggumagalang, lumirespeto na may pagyukod sa Panginoon. Kaya, in the Old Testament, kapag sila ay nag-worship sa Panginoon, yumuyukod sila, no? Bowing down, nagpapatira pa. Sapagkat yun ang salitang worship, yun ang ibig sabihin in the Old Testament. Now, in the New Testament, it's more than bowing, it's more than prostrate or pagpapatira pa o pagyukod sa Panginoon. Sa New Testament, higit pa doon. Sapagkat hindi lang physical body natin ang ating iyuyukod, hindi lang physical body natin ang magbibigay ekspresyon ng pagsamba sa Diyos, kundi ang ating puso. So meaning, kapag ikaw ay yumuyukod, hindi lang physical body mo yumuyukod o nagbibigay gala, kundi maging ang iyong puso, you must have a humble heart in order to worship God in spirit and in truth. Kaya itong worship ng kahalugay pagyukod, pagbaluktot, katawan, pagpatira pa, sa Old Testament, to bend. Yan po yung word na pliable. So, babalik tayo sa word na pliable. Pliable ay to be soft, maging malambot, no? Flexible, kung saan ka gusto pasunurin, nung may-ari sa'yo, susunod ka. Kung ako ay meron ditong flexible na bagay or microphone na mayroong flexible material at kung gusto ko ikaliwa o kanan, itaas, ibaba, yun po ang pliable Madaling sumunod, madaling iyukod, madaling flexible siya without breaking it. So, yung pong pliable, yun yung word na yun. At ang pliable, yan yung sinabi na delight in the Lord. So, pag sinabing delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart, anong dapat natin gawin to delight in the Lord? Hindi ka lang basta magpakasaya, madali magpakasaya. Meron dapat gawin ang manampalataya.
kapag siya ay nag-delight sa Panginoon. Ano yun? Kinakailangan ang kanyang buhay ay madaling sumunod sa Panginoon. Easy to obey. Easily bent or to be soft, to be flexible means sa spiritually, you are easy to obey God. In His instruction, in His commandments, you are easy to obey. At kapag mayroong pinagawa sa iyong Panginoon, you are easy to obey God's command. Madali ka sumunod. At pagka mayroong gustong baguhin sa iyo ang Panginoon sa buhay mo, you are easy to obey na binabago mo, immediately binabago mo. Flexible ka. Kung saan ka ipihit ng Panginoon, doon ka. Kasi mayroong mga tao na ipinipihit ng Panginoon pakaliwa, huwag ka dyan anak sa kanan at ikaw ay mapapahamog dyan, temptation yan, kasalanan yan. Pilit na pumupunta pa rin sa kanan kahit ipinipilit siya ng Diyos, ipinipihit siya sa kaliwa, doon pa rin pumupunta sa kanan ay matigas ang ulo. Hindi siya pliable. Hindi siya soft. Our heart must become soft before God, meaning our heart must become humble and easy to obey. At yan ang meaning ng pliable. At sa spiritual, pliable ay ikaw ay madaling sumunod sa Panginoon, madali kang utusan, madali kang pasunurin, madali kang baguhin. Hindi matigas ang ulo. And delight means pliable. Delight. So merong blessing kapag ikaw ay naging pliable sa harapan ng Diyos. Pag ikaw ay madaling sumunod sa Panginoon, madaling mabago ang buhay mo, madali kang pakilos yung Panginoon, madali kang magpabago sa Panginoon. Pag may gustong baguhin Panginoon, nakikinig ka, sumusunod ka kaagad. At pag meron kang kung saan direksyon na idirect ka ng Panginoon, sumusunod ka kaagad. That is being pliable before God. At yan po ang salitang delight. Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, sa lahat ng sinasabi niya, sa lahat ng ginagawa niya, that is worship. To obey God is worship. Kahit anong gawin mong ganda ng kanta, pagpupuri, o haba ng pananalangin, o pagsayaw, o paghahandog ng mga magagandang composition sa Panginoon, lahat na ginawa mo, worshiping God. Pero ang puso mo hindi masunurin, you are not worshiping God. Because worship is to obey God. Acceptable sa Diyos ang ating worship, ang ating pagsamba kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Tingnan niyo si Haring Saul. Ilang beses siyang sumablay, ilang beses na matigas ang ulo niya. Sabi ng Panginoon, sinabi ni Prophet Samuel na wag ka magtitira dyan ng mga kalaban ng mga lahi na, pati mga hayop, wag mong kukunin. Ang ginawa ni Haring Saul, pinatakas niya yung iba. Mga harmless naman. Tapos yung mga magagandang hayop, kinuha niya. Itinago niya. Dumating si Prophet Samuel. Kamusta na? Sinunod mo ba yung sinabi ng Panginoon? Tupa yun nakita ni Samuel, kasi kinuha ko yung mataba. Magandang pag-offering sa Panginoon. Ang kanyang excuse ay pang-offering sa Panginoon, magandang tupa, magandang kambing, magandang baka. Nagalit si Samuel. Nirebuke siya. Hindi siya manusunod. Kaya sabi niya, ang kaharian mo, kukunin sa ng Diyos, ibibigay sa iba. Hindi siya madaling sumunod. Yun ang problema. Hindi kagaya ni David. Magkakontra sila ni David. Si David, although sa isang banda sa kanyang buhay, naging carnal siya, nag-desire siya, dinisire niya, mapasakan niya si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa, dalawang kasalanan niya, murder at adultery. Pero alam nyo, totoo nagkasala siya. Pero alam nyo, nagpadala ng propeta ang Diyos at sinabing, tinuko yung kanyang kasalanan. Anong ginawa ni David? Hindi niya ginastify ang kanyang ginawang kasalanan. Immediately, nagrepent si David. At mababasa niya yung kanyang repentance sa Psalms chapter 51.
Lord, take not away your spirit from me. Create in me a clean heart, Lord. Nakikiusap siya sa Panginoon. Huwag kang aalis sa akin, Panginoon. Nagsisi si David. At itinalakay natin ang mga nakaraang linggo. Nagsisi siya. At, ang maganda, because we have a good God, pinatawad siya ng Diyos. Pero mga minamahal, huwag kayong maglalaro sa kasalanan. Bakit? Because what you sow, you shall reap. Binanggit ko na ito naman nakaraang linggo na kahit pinatawad siya ng Diyos, yung consequences ng kasalanan ni David, umabot hanggang sa kanya mga anak. Hanggang sa dulo. Dalawang anak niya na nagkudit na sa kanya, gustong agawin ng kanyang kaharian. At isa na si Absalom na favorite siya niya, na gwapong-gwapo, paborito niya. Inagaw ang kanyang kingdom. No? Tumaki si David para wag lang sila magkamatayan. Finally, namatay si Absalom. Pinatay siya ng kanyang general. General ni David, si Joab. Iyak ng iyak si David. Alam ko, sana ako na lang namatay. Isa sa anak ni David, pinagnasaan yung anak niyang dalaga. Half-brother, ni-rape. At nung ni-rape, yung anak ng babae, nakapatid mismo ni Absalom, naghintay ng tamang panahon si Absalom, I think after 2 years, sa kanya pinatay. Yung half-brother niya na-rape sa kanyang sister. Laki ng problema ng David, yung spirit of lust, spirit of murder, pumasok sa kanya, na-impart sa kanyang ibang mga anak. So what you sow, you shall reap. Pero napatawad siya ng Diyos. Kabalik tayo kay David, madali siyang easily bend. Madali siyang i-bend, madali siyang sumunod, madali siyang mag-repent. Kaya naman, pinatawad siya ng Panginoon. Madali siya pinatawad ng Panginoon. Pero yung consequences ng kasalanan niya, nandoon pa rin. Kaya huwag niyo sasabihin, mabait naman ang Panginoon, gagawa ko kasalanan ngayon, bukas magre-repent ako. Repeat. Ay, hindi. Mapapahama ka, kapatid. Seryoso kasalanan. Huwag ka makikipaglaro sa kasalanan. Lagi may consequences. What you sow, you shall reap. Maging yung ginawa ni Abraham Maging yung ginawa ni Abraham na hindi magkaanak. Sabi ng Panginoon, magkakaanak kayo. Yung promise na magiging anak ni Abraham ni Sarah, kinainipan nila, hindi pa well-developed ang faith nila at that time. Ang tagal na. Ba't kaya wala pa tayo anak? Sabi ni Abraham Sarah, buntisan mo na nga yung katulong ko, si Hagar. Siguro, dyan lalabas yung anak natin. Binuntisan naman ni Abraham. Nainip sila. Pero hindi yun ang pangako ng Panginoon. Ano nangyari? May consequences yung kasalanan ni Abraham. Nanganak si Hagar at yung kanya naging anak ay si Ismael. At si Ismael, yan po ang ama ng Arab countries. At yung anak ni Sarah na si Isaac, nanganak si Isaac, si Jacob ang naging Israel. Samantalang yung anak ni Hagar, si Ismael, yun naman ang naging Arab country. At forever, magkakontra ang Arab country at Israel. Yes, hanggang sa katapusan na ng mundo yan. Laging magkaaway. In fact, possible na manggagaling ang another world war. No? So kung hindi gumawa ng ganung kasalanan si Abraham at Sarah, walang kalaban. Hindi natin palalawigin dyan. Baka kung saan tayo mapunta. Okay. Ngayon, balik tayo dito. So, naintindihan nyo naman po, pag sinabing delight means pliable means madaling mabaluktot, flexible, madaling sumunod. Ang ating buhay, mga minamahal, ay kinakailangan madaling sumunod sa Panginoon. At kapag ikay madaling sumunod sa iyo, sa Panginoon, sabi nga, obedience, no? It is worship. You are worshiping the Lord.
Kaya nga, sabi ni Samuel kay King Saul, Saul, obedience is better than sacrifice. Meaning, kahit mag-sacrifice ka isang libong beses, pero kung ang puso mo hindi malusunod, you are not worshiping God. Because worship is obedience. Okay, ngayon, sabi dito po, sinabi yun sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, no? To obey is better than sacrifice. Sa Colossians chapter 3 verse 17, ang sabi po, tingnan nga po natin, Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Ano mang inyong gawin, maging ito ay sa salita o sa gawa, gawin niyo ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Kanya at sa Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ano sabi? Ano mang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin niyo ito in the name of the Lord Jesus Christ. Meaning, ano mang salitain mo, pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon, pinupuri mo ang Panginoon, itinatas mo ang pangalan ni Jesus, that is worship. Pero hindi lang yon. Sabi dito, ano mang iyong salitain at ano mang iyong gawin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, kapag ikay gumagawa ng anumang bagay at dinedicate mo sa Diyos ang ginagawa mong yon, you are already worshiping God. Yes, that is worship. Pagka natalakay natin ng mga karampal, no? Pero sinusundot-sundot ko lang dito, no? To remind you, sa tradisyon natin, akala natin, ang pagsambay, pagkanta lang at pagpalakpak at pagpupuri. No, lahat na yan, part of worship. Pero higit pa dyan, ang buhay natin na ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang talent mo, ang pera mo, ang time mo, ang sarili mo, kapag pinagamit mo para sa Panginoon, that is worship because you are offering it to God. And worship is giving God something. You are offering something to God. That is worship. That is worship. Nagpupuri ka, binibigay mo, inihandog mo sa Panginoon ang pagpupuri. Nagpapasalamat ka para sa Diyos. Gumagawa ka, nagwawalis ka sa church. That you are worshiping God kapag para sa Panginoon. Nag-ayos ka ng silya sa kapilya, you are worshiping God. No? Tumutulong ka sa ministry ng Panginoon, you are worshiping God. At ang Diyos, binibless niya ang kanyang mga worshipers. Gayang pinag-aralan natin last week, worship is like hydrological cycle ng tubig. Tinalakay natin last week. Kailan ba yun? And then, Wednesday, ano? Na ang hydrological cycle ay sa init ng araw, na-absorb pataas ang mga tubig sa earth. No? What goes up will come down. Kapag ito'y madami na at napuno na, na-i-stack ito sa cloud, kaya pag ang cloud ay maitim, punong-puno ng tubig at ready to rain. Ready to pour out those water. At maya-maya, babagsak ang tubig dahil mabigat na. Saan galing yung tubig sa clouds? Sa earth, sa mundo rin, sa lupa. Kaya kung gano'ng karami yung na-absorb na, gano'ng karami ang pagbagsak nito. At ang ulan ay kumakatawan yan sa pagpapala ng Diyos na ibabagsak, ibubuhos sa atin. Kaya the more we worship God, the more we offer something to God, the more din that God will bless our lives. Pero, our heart must be right, mga kapatid. Wag na tayo ay, wag nawang matagpuan ng Panginoon ang ating puso na kaya tayo sumasamba because we just want to receive something from God. Masama po yun. Nababasa ng Diyos sa ating puso, if you are worshiping Him
dahil meron kang gustong kunin o mahingi sa Kanya. And that is not true worship. That is not worship in the spirit and truth. That is carnality. At hindi po yan kalugod-lugod. Hindi yan pleasing sa Diyos. Our heart must be pure. Kagaya binanggit ko ni Wednesday, dalawang kailangan ng Panginoon, humility and pure heart. Okay. Pag ibinigay mong iyong katawan sa Diyos, pinagamit mo, ikaw ay may ministry ng dancing sa church, or may ministry ka na anumang talent, dedicate mo sa Panginoon, that is worship. Yung talent ng iyong sarili, yung katawan mo, pinagagamit mo sa taga-ayos ka ng Syria, taga-abot ka ng tubig ng speaker, yung katawan mo, pinagagamit mo sa Panginoon, that is worship. Yan po yung sinabi sa tingnan natin, ha? Sa Romans chapter 12 verse 1, sabi dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. This is worship, a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. See? Ano sabi dito? I-paraphrase natin. Kaya nga mga minamahal, mga kapatid, ipinapakiusap ko sa inyo na inyong alang-alang sa kahabagan ng Diyos, inyong i-dedicate, inyong ihandog, inyong pakabanalin ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay na kayo'y lumakad sa kabanalan, at kapag kayo'y lumakad sa kabanalan, sumusunod sa Panginoon, ang inyong sarili, kasama ng inyong katawan, inihahandog nyo sa Panginoon. Ino-offer nyo ang inyong time, sarili, talent, everything, even your money. Yun po ibig sabihin dito eh. Pag sinabing, offer your bodies, meaning, your whole being, you know, hindi lang worshiping God in spirit, kundi ang iyong katawan ay sumasamba dahil ino-offer mo ang iyong talent, ino-offer mo ang iyong time, ino-offer mo ang iyong energy, ino-offer mo kung anong meron ka sa Panginoon. You are therefore worshiping God. At kaya sinabi dito, holy, pleasing to God, this is your true, proper worship. See? Kita nyo, totoo yung sinasabi ko na ang worship, hindi lang pagpalakpag, pagpupuri o sa pamagitan ng salita. No? Ang inyong katawan, pag i-dedicate nyo, inihandog nyo sa Panginoon, you are already worshiping God. At katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Sapagkat bago nyo i-offer sa Panginoon, pinabanal nyo ang inyong sarili, inyong katawan, meaning, hindi ka pumupunta sa landas ng masama, hindi mo pinapagamit ang iyong katawan sa karumihan, sa kalasuan. Pinabanal mo ang iyong katawan. At yan ay offering sa Panginoon. That is worship. Okay. The more we worship God, listen, the more we worship God, the more we immerse ourselves in God's presence, the more we will become like Him. We'll become like Him. Kung ikaw, masama ugali mo, o ikaw ay temperamental, maiksi ang iyong pasensya, o ikaw ay mainisin, o ikaw ay irritable, o ikaw ay masungit, o ikaw ay madalas expression mo na magmura, alam mo ang solusyon? Para maging banal ang iyong bibig, banal ang iyong pamumuhay. Isuko mo sa Diyos ang iyong sarili, isuko mo sa Panginoon. At mag-spend ka ng time in the presence of God. Subukan mo. Immerse yourself in the presence of God. Mag-ukol ka ng time, panahon, ikaw at ang Diyos lang. Yung private moment, fellowshipping with God. The more you immerse yourself in the presence of God, the more you spend time with God, the more you will become like Him. At that time na ikaw ay
nakababad sa presence ng Diyos. Meron yung pagsamba, di ba? Tinalakay natin yan, silent worship. Pagsamba na wala kang ginagawa kahit ano, naghihintay ka na sa presence ng Panginoon. Minsan nakikinig ka sa magandang music, praise song, praise music. Minsan wala kahit ano, pero ang puso mo umaawit sa Panginoon. Ang puso mo ay naghagalak. Minemeditate ang kabutihan ng Diyos. Iniisip mo yung mga kabutihan ginawa ng Diyos sa iyo. You're doing nothing. At yan ay silent worship. Ang puso mo nagpupuri, hindi ang bibig. May times ang bibig natin nagpupuri. This time, subukan mo sara naman ang bibig at hayaan mo ang puso magpuri. That is silent worship. At kapag ikay nababad na matagal sa presence ng Diyos, you'll become like Him. Totoo yan. Tingnan niyo si Moses. 40 days and 40 nights, pinakyat siya ng Diyos sa Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Supernatural full fasting po yun. Walang kainan, walang inuman, walang tubig doon, walang pagkain doon. Pero hindi namatay si Moses, hindi siya nanghina. Bakit? Sapat ang presence ng Diyos para siya'y mabuhay. At nakita niya ang glory ng Panginoon. Nababad siyang lubos sa presence ng Diyos 40 days and 40 nights. At pagbaba niya sa bundok, pagharap niya sa Hebrew people, sa mga Israelites, nagtakbuhan sila, natakot. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Alam niyo sa Mount Sinai, napakalamig dyan pag naggabi. Pag bumaba ka, na-imagine ko si Moses balot na ng robe at mukha lang ang nakalabas. Dahil malamig. Nung dumating siya, nakita siya ng mga Israelites, ang mukha lang niya naka-expose. Abi, nagtakbuhan, bakit? Sapagkat ang glory ng Diyos nagra-radiate mula sa kanyang mga mukha. Nagliliwanag. Saan niya nakuha yun? In the presence of God. Sapagkat ang glory ng Diyos ay nakakahawa. Ngayon, ang kaluwalhatian ng Diyos hindi nagbabago. Mahahawa tayo sa glory ng Panginoon. As we immerse ourselves in the presence of God during our worship time, ang glory ng Diyos, ini-impart niya sa atin sapagkat, alam niyo po ba, isa sa kanyang nature ng Diyos, hindi siya madamot. Kung anong meron siya, ibibigay niya ng ibibigay. Hindi siya madamot. Si Satanas ang magnanakaw, siya ang madamot, siya ang selfish, siya ang kumukuha, siya ang nagnanakaw. Kabaligtaran ng nature ng Diyos. Ang Diyos hindi madamot. God is a giver. Yan ang isa sa mga kalikasan at personality ng ating Diyos. Lagi siyang mapagbigay, lagi siyang nagbibigay. Makikita nyo naman yan kaya tayo naligtas Sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Ano sabi? For God so loved the world that He gave. God is a giver. No wonder kung bakit tinuturuan po tayo ng Diyos, pamula nung tayo maging anak ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na mabuhay sa pag-ibig. Lumakad sa pag-ibig. Bakit? Because love is giving. Sabi nga nung isang matandang radio evangelist nung araw, bata pa ako, you cannot love without giving. And you cannot give without loving. Love is giving. Ang pag-ibig ng Diyos, God kind of love, always gives. Loves to give. Ganyan ang Diyos. Kaya pag ikaw ay, the more you become like Him, yung glory niya, ini-impart niya sa iyo. Yung kanyang kalikasan, ini-impart niya sa iyo. Kung ano meron ang Diyos, His light, His love, His life, ini-impart niya sa iyo. Ang kanyang personality, ang kanyang character, God is good, magiging good ka rin. God is kind, magiging kind ka rin. God is gentle, magiging gentle ka rin. God is patient, magiging patient ka rin. God is peace, mapupuspos ka ng kapayapaan. Kaya, yung pagbumura, pag-iisip ng masama, pagiging masungit, pagiging selfish,
lahat yan, isa-isa yan, mawawala. Matutunaw yan sa presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. Kailan mangyayari yan? During our spending time with God, during our worship. Okay? The more we spend our time in God's presence, the more we'll become like Him. Madidevelop sa iyo, kapatid, ang tinatawag na Christ-like character. You'll become like Jesus in His love, in His faith, and even in His power. You'll become like Him. Sapagkat yan naman ang pangarap ng Diyos sa atin. Yan ang pangarap ng Panginoon sa atin, to become like Jesus. Siya ang pattern. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng makakatulong niya na para sa kalaguan natin so that we may all become like Jesus. Tingnan nyo, pakita ko lang sa inyo. Buksan natin ating Bible sa Ephesians. Okay, sa Ephesians. Ephesians chapter 4. Verse 11. Ano sabi dito? Ito kinakatulong ng Panginoon para sa spiritual growth ng bawat mananampalataya. Sino mga kinakatulong niya? Yung inimpartan niya, binahagian niya ng kanyang office, ng kanyang ministry. Ano niyo? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kinakatulong ng Panginoon niya. Dinivide niya yung kanyang offices o yung kanyang ministries sa mga alagad. Kung sino mapili niya na pagbigyan niya, mapalad kayo. Ano yun? Binigay ng Panginoon, regalo sa church, apostle. Ito, Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave Jesus, si Jesus ito, and Jesus gave the apostles, the prophets, evangelists, the shepherds, the teachers, or the shepherds, the pastors, the teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang pangarap ng Diyos sa atin ay mag-mature tayo spiritually hanggang sa sukat, abutin natin ang kasukatan ng kalakihan, ng maturity, at kapuspusan ng Panginoong Hesus. At taas, ang laki ng pangarap sa atin ng Panginoon. In other words, gusto ng Panginoon na maging kamukha tayo ng Panginoong Hesus. At ito, nangyayari ito, ang katulungan ng Panginoon, the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ngayon, yan ay nagaganap through the ministry of the Word of God. Plus, sapagkat Word alone, kung Word of God lang, hindi mangyayari. May kapartner po ang Word of God. It's the presence of God. It's the Holy Spirit. So, you have the Word of God. Binigay sa iyo through the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Meron pa kailangan para mag-grow up tayo. Kasama yan sa paglago Alin yun? Ang presensya ng Diyos. So, ang kapartner ng Word of God ay ang spending time in the presence of God, at yan ang ating worship time. No? Maliwanag po ba? Kasi, mahalaga na bukod sa meron tayong Word of God, mabalanse meron tayong presence of God. Kapag ikay puno na ng salita ng Diyos, puno ka ng salita ng Diyos, puno ka pa ng banal na Espiritu because you are spending time in His presence, na-absorb mo ang glory ng Panginoon, na-absorb mo ang kanyang liwanag, na-absorb mo ang kanyang pag-ibig, na-absorb mo kung sino siya, yung kanyang personality, yung kanyang character, yung kanyang holiness, yung kanyang loving kindness, na-absorb mo lahat yun. Parang si Moses nung bumaba, nagliliwanag, na-absorb niya. Ang tagal niya sa presence ng Diyos, 40 days and 40 nights. Imagine, nangyayari pa yan hanggang ngayon, tayo sa atin. Yun nga lang, hindi na i-allow ng Diyos na makita visible yung glory ng Diyos sa atin.
Ang makakakita lang ng glory sa atin, mga demon spirit, mga spirit beings, mga angels, demon spirit, nakikita nila yan sa atin. Pero tayo, bilang mga tao, hindi na nakikita unless na ipakita sa atin ng Panginoon. Imagine kung i-allow ng Diyos makita, galing ka sa presence ng Panginoon, tagal mo, nag-pray ka, nag-worship ka, then paglabas mo ng bahay, nagliliwanag ka, ay takbuhan ng mga tao. Ano yan? May alien. Hindi tayo maintindihan. Kaya hindi yan pakikita ng Panginoon. Ang nakakakita niyan, kung gaano kalaki ang liwanag na meron ka, ay ang mga angels ng Panginoon, even those demon spirits. The more you absorb, or the more you spend time with God, the more din na kumakapal yung glory niya. Alam niyo po ba, merong measure yan, merong measure yan, kumakapal yan. Yes. At na-discover ko yan during the deliverance session, pag may mga napoposes, no? Mismo yung mga demons, natatakot sa ating mga Kristiyano kasi hindi sila makatingin. Then finally, pag na-deliver yung tao, tatanong ko, nag-aagaw yung kanyang diwa. Naalaman niya, naglalaban lang, kinakasot yung demonyo. Then, pag delivered na siya, ikukwento niya. Sasabihin nga, Pastor, kita ko ang liwanag niya, nababalot kayo ng liwanag. At kaya pala yung mga demons, hindi makatingin. Tumingin ka. Hindi mo matatingin. Lumayas ka. Huwag. Kasi nasisilaw. Na-discover ko rin, doon sa former Satanist, na ang mission niya ay to destroy churches. Pero siya ay na-born again. Next time ko na po ikukwento yan. No? Ang bottom line ito. Silang mga possessed by demons, sabi niya, no hindi pa siya naboborn again, nakikita niya yung glory ng mga Kristiyano at kita niya kung ang Kristiyano ay merong manipis na glory na liwanag at yung makapal. Kaya alam nila kung sino yung babad sa presence ng Diyos, babad sa Word of God, babad sa prayer. Alam nila. Takot sila doon. Bakit? Ang kapal ng liwanag. At pag nag-rebuke sila, yung mga may mga kapal liwanag, ay very powerful. Talaga tinatama sila. Whereas yung mga maninipis ang liwanag, hindi sila masyadong takot. Yan tanong, bakit may manipis na glory ang Kristiyano? Meron namang makapal. Kasi nga, depende sa ating relationship and fellowship with our God. Pag bihira ka mag-pray, bihira ka sa Word of God, babad ka sa salibutan, imbis na babad ka sa presence ng Diyos, babad ka sa kasalanan, babad ka sa salibutan. Kahit ikay born again at Kristiyano, at may glory ng Diyos, panipis ng panipis. Pati yung anointing mo, parang langis na nagkakaroon ng leakage at naglilik hanggang sa ikaw ay maigahan na ng anointing, maigahan na ng langis. Dahil matigas ang ulo mo at lagi kang nag-e-enjoy sa kasalanan, mawawala yung glory. Panipis ng panipis. Yung glory na yun, nandun din. Yun din yung anointing ng Diyos. I think sa Amplified Bible yata yun, sinabi sa Isaiah chapter 10 verse 27, the anointing of God breaks the yoke of bondage or destroy the yokes of bondage. I think sa Amplified yun na the fatness of God's anointing destroy the yoke of bondage. Parang ganun na sinabi. Wala na tayong time, pero gusto ko sanang tingnan sa Bible yun, parang exact word, no? Tingnan natin. Sige. Tingnan natin. Sa Amplified. Tingnan natin sa Amplified. Amplified, classic. Dalawa kasi ang Amplified, isa yung modern, isa yung classic. Pero I think parang mas gusto ko yung classic. Isaiah chapter 10 verse 27. Okay. Ito sabi. Ito po. And it shall be in that day that the burden of the Assyrian. Ito po ay ang context nito patungkol sa Assyrian, no? Pero, behind these words,
may apply natin ito sa atin at sa panahon natin ngayon. No? Yan ko tawagin double reference sa hermeneutics. And it shall be at that time that the burden of Assyrians shall depart, close parenthesis or bracketed yung Assyrian, depart from your shoulders and his yoke from your neck. Eto na. The yoke shall be destroyed because of fatness. Mawawasak ang bandage na pamatok. Anong yoke ito? Yoke of sickness and disease, yoke of demonic oppression, yoke of vices, yoke of sin, no? Lahat ng yoke pabigat sa mga mananampalataya, they will all be destroyed, no? Because of fatness, dahil sa katabaan. Katabaan ano? Which prevent it from going around your neck. Katabaan na ito, fatness ng ano? Sa Hebrew, ano itong fatness ito? Ito yung fatness of God's anointing. Kaya naman, sa Amplified, yung bagong Amplified, hindi Amplified Classic. So it will be in that day that the burden of the Assyrian will be removed from your shoulders and his yoke from your neck. The yoke will be broken because of the fat. Ano itong fat nito? Again, yun na naman salitang fat. Tingnan natin sa NIV. And in that day, their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fast. Sapagkat tumaba ka, yung humihigpit na pamatok sa leg mo, mapuputol o mababasag o mawawasak dahil tumaba yung leg mo. Because you have grown so fast. Ano itong fast nito? No? Ito po yung fatness of God's anointing, fatness of God's glory. The fatness of God's glory, God's anointing upon our lives. No? Sa ibang, CSB Bible, on that day, his burden will fall from your shoulders and his yoke from your neck. The yoke will be broken because your neck will be too large. Sapagkat ang leg mo ay tataba because of fatness. Ano itong word na tataba because of your fatness or fat sa Hebrew? Ito po ay anointing. Anointing. Kuha ulit tayo ng ibang translation. No? Kuha tayo ibang translation sa King James. Tingnan natin sa King James. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. So, dito tayo nag-arrive sa anointing. Kanina, puro fatness, or large become large, tumaba, no? Nagkaroon ng fatness, it's referring to God's anointing. And this anointing and God's glory, they are one. Pag nandyan ang glory ng Diyos, nandyan ang anointing ng Diyos. Kung saan nandun ang anointing ng Diyos, nandun ang manifestation of God's glory. So, saan makukuha yung fatness of God's anointing to destroy the yoke of bondage? In the presence of God. During our worship. So, babad tayo sa presence ng Diyos during our worship time. Unti-unti mababago yung ating personality, yung ating character, no? From pagiging mainitin ng ulo, magiging mapayapa, inisin, hindi ka na magiging mainisin. Magkakaroon ng changes. And you'll become holy. Sapagkat na-absorb mo kung meron ang Panginoon. Nagluluto po ba kayo ng beef steak? Bago lutuin ang karneng beef steak, anong ginagawa? Para maglasang pinagbabalat,
ibababad sa pinagbabala, imamarinate sa toyo, no? Kung ano pa ko. Kung anong pinagbabala ng karne, the more time na nakababad ito, the more na magiging malasa yung karne at ang magiging lasa niya, yung pinagbabala niya. Kaya kung saan binabad yung beef na karne, kung anong lasa ng pinagbabala, yun ang magiging lasa ng karne. Lilipat sa kanya, ma-absorb niya. Bakit? Doon siya binabad eh. So, ang tanong, alin ang mas malasang pinagbabalan? Yung binabad ng 10 minutes o yung binabad ng 1 hour? Of course, yung mas matagal. No wonder kung ba't si Moses, pagbaba niya, sumisilak mo yung liwan, nagra-radiate sa kanila. Imagine 40 days and 40 nights in the presence of God. So, yan siya sabi ko na ang ating pong character, personality will be changed in the presence of God. Plus, we have the Word of God. So remember this, mga kapatid, babalansin natin. We need the Word of God na manggagaling sa mga tagapagturo or even direct from the Bible, from the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. We need the Word of God. Plus, we also need the presence of God para balansin. Bakit? Ganito po yan. Pag puro Word of God ka, without the presence of God, ang tama niya, puro sa isip, then it will produce pride. Yes. Puro head knowledge ka, it will produce pride. Akala mo, pinakamagaling ka na sa lahat. Akala mo, alam mo ng Bible. Paghuhusgahan mo na yung ibang mga ngaral. No? Feeling pogi ka sa sarili mo, feeling ikaw ang bida. Akala mo, alam mo na lahat. Kasi sa ulo lang, head knowledge. Without the presence of God. Yabang ang inani. So, Word of God, kailangan ang presence of God para balanse. Para hindi ka mag-puff up. Now, how about only the presence of God without the Word of God? May danger din. Pag puro immersion in the presence of God, pero ayaw mong mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw mo ng Word of God, ayaw mo mag-spend time sa Word of God, tamad ka mag-spend time sa Word of God, gusto mo lang yung, gusto ko mababad para makuha ko yung fullness of anointing, power, ano? Without the Word of God. Anong kalalabasan? Without the Word of God, you will explode. May presence of God, puro presence of God, decide mo, ayaw mo naman sa Word of God, hindi balance. Ano mangyayari? Magiging extreme ka. No? Gusto mo puro himala, puro power, puro gifts, at madami kang magagawa na taliwas sa salita ng Diyos. Nangyari po yan sa mga charismatic charismatic di ako. Nangyari yan itong mga nakaraang panahon na extreme. No? Wala silang pambalanse. Akala nila sa Panginoon pa yung nangyayari. Yung revival, bakit? Puspusan, bumabagsak. Yung isa ng kasama namin, tumatahol . Yung isa, ngumingiyaw. No? Umuungol yung isa, hindi po yan sa Diyos. Pag meron tatahol-tahol sa church court, uungol-ungol kakasout ka dahil demon spirit yan. See? Hindi mo ngayon ma-identify kung alin yung presence of God at kung ano yung pumasok na yung demon sa loob ng church. Nagpapanggap na Holy Spirit. Pag sa Holy Spirit, walang tatahol na parang aso, walang uungol. Those are demon spirit. Nangyayari na po yan, sumasabay sa outpouring. Bakit? Kasi during the outpouring of the Holy Spirit, during the revivals, maraming napupus ang Holy Spirit, napupuspos, at nung napuspos, dinatingan siya ng malakas na dating na presensya ng Holy Spirit, meron siyang karga sa loob na demon. It will come out. Those demons will come out at papalagyan. Papalagyan. Babagsak, magpapagulong-gulong, ayaw niya umalis, pero wala siyang choice. Aalis siya. Then, madideliver. At tanong, ba't nagpagulong-gulong, nagsisigaw? Umuungol. Ay, sa demonyo pala yung baptism of the Holy Spirit. Mali po.
merong demonyo na na-cast out, may demonyo na nahul. Bakit bumaba? Malakas sa presence ng Diyos. So mali naman yung bintang ng mga cessationist na ang baptism of the Holy Spirit sa mga Pentecostal charismatic ay sa demonyo dahil merong gumugulong, merong nagsisigaw, merong umuungol, merong nagwawala. Kaya ganon, may nahuling mga demonyo. No? Dumating ang Holy Spirit, ang bida dumating Siyempre, papalag yung kontrabida, aalis. Lagyan, yung isang drum, lagyan mo ng pusa sa loob, tahimik yung pusa. Lagyan mo ng aso, kagulo doon sa loob ng drum. So, praise God. So, pag nabago ang ating pag-ugali at na-conform na sa image ng Panginoon, at kahawig tayo ng Panginoon, yun yung sinasabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Bakit ibibigay ng Panginoon desire ng ating puso? Kasi ang desire ng ating puso, at that moment, na ikaw ay laging nabababad sa presence ng Panginoon during worship, nababago yung pagkatao. Kaya yung pati yung desire mo, mababago na rin. Hindi ka magdi-desire ngayon ng worldly, hindi ka magdi-desire ng selfish, hindi ka magdi-desire ng desire na kumokontra sa desire ng Diyos sapagkat ang iyong character, iyong pagkatao became holy, na conform ka sa image ng anak ng Diyos. Ngayon, ang desire ng puso mo ay desire ng Panginoon, immediately tutugunin ng Panginoon sapagkat pareho kayo ng desire na bagong pagkatao mo. Bakit? You delight yourself in the Lord. So again, to delight means to obey, madaling pasunurin, madaling sumunod. To bend, to delight means to worship, to bend. And bend sa Hebrew ay shaka, meaning to bow down. Kaya yung salita sa Psalm 37 verse 4, that delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart, ay connected po sa worship. Because when we worship God, we delight in the presence of God. And to delight in the presence of God means to become flexible, to become obedient, no? to be conformed into the image of His Son. Then kapag tayo conform into the image of the Son of God, the Lord Jesus Christ, ang desire natin, desire ng Diyos, iisa. Then tatagpuin niya, ibibigay niya kung anong desire ng puso natin dahil kahawig ng kanyang desire. Amen? Kaya praise God. Dito na lamang po at purihin ang Panginoon. At salamat po sa mga umattend sa ating Bible study. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga nandito ngayon. Sino ba nandito ngayon? Tingnan natin. Maraming salamat mga kapatid. At salamat kay Joyce Cortez Polintan, sa aking kapatid. Hello? Praise the Lord. At kay Telma, kay Pastora Telma de la Cruz. Hello? Francisca Armamento. Amen. God bless you kapatid. Ray Terado. Amen. Salamat, Brother Ray. Kamusta si Sister Edith? Atin po ipag-pray nga minsan pa, Sister Edith. Naalala ko. Lord, in the name of Jesus, we pray for Sister Edith. You will provide their financial needs. You will heal her completely from the top of her head to the sole of her feet. You will heal her. In Jesus' name, you will heal her blood. Magiging normal ang kanyang dugo. In the name of Jesus, Lord, release your anointing to heal Sister Edith Terado. In Jesus' name. Praise God, Brother Ray. At puri ng Panginoon. Salamat, nandito ka. Mahal kayo ng Panginoon. Bless your life, kapatid. At sana nga makalabas na si Sister Edith. At ang Panginoon sumasa inyo. Pagsubok lang yan. Stand firm sa pananampalataya, kapatid. So, ipag-pray din po natin, samahan natin ipag-pray si Brother Ray, Sister Edith, at kalang pamilya. Jesus loves you. Jesus cares. Salamat din kay Sister Lina Magsambol. Amen. Sister Lina, hi. Sister Lina. Sister Nida Demesa. God bless you, Sister Nida. Sister Nelby de la Cruz. God bless you, Sister Nelby. Nice to see you again dito sa Bible study.
Kenneth Marie De Castro, God bless you. Kenneth Marie, welcome sa ating Bible study. Francisca Armamento, amen. Lina Magsambol. Celia Baldubino, Sister Celia, kumusta? God bless you, kapatid. At sino pa ba? Pastor Telma, Brother Dindo Fulio is watching with you. God bless you, Brother Dindo. God bless your family. No? Sister, si Madam Don Solweta ng JCLG, Heaven on Earth. Sister Cielo, God bless you, Sister Cielo. Ay. Maestra, Sister Maestra, God bless po. God bless you too, kapatid. Irma Dan, God bless you, Sister Irma. Welcome sa ating Bible study. Irma Dan, thank you po. God bless, Sister. Sino pa ba? Bebeng, Sister Bebeng, God bless you. Pagpalain ang buhay mo, kapatid, at ang iyong pamilya. So, yung iba ay siguro na-late sila at mamaya after na ng Bible study makakapanood. So, paki-share na lang po itong ating pinag-aralan. Paki-share po itong video. The more we share the Word of God, the more tayo nagpapagamit sa Panginoon. The more tayo paggamit sa Panginoon. Ayoko sabihin ito, pero sasabihin ko na lang, God will bless our lives. Pero ang motive po natin, must be right. Nagsishare tayo, not to receive blessings. Nagsishare tayo ng Word of God because we love Jesus. And because we love Jesus, we are obeying His command na go into all the world and preach the gospel to all nations. No? Kaya po tayo sumusunod Panginoon. So, purihin ng Panginoon, pass it around, share the Word of God, share this video. Bahala ang Panginoon magpala sa atin lahat. So, God is good. Huwag tayong after the blessing. No? Maging after tayo sa blesser. Huwag nating sambahin ang blessing. Sambahin natin yung nagbibigay ng blessing. So, bless your lives, mga minamahal. Hanggang dito na lang. I declare blessing, prosperity, success, and victory sa lahat ng nandito, sa lahat ng umattend ng Bible study, at sa lahat ng bahagian nyo ng salita ng Diyos. They will be blessed. They will prosper, succeed, and become victorious through the Word of God na kanilang mapapakinggan. Paggamit tayo sa Panginoon. Lord, marami po salamat. Lahat na may sakit karamdaman sa gabing ito, heal them right now in the name of the Lord Jesus Christ. Heal them, Lord. Heal them. In Jesus' name. Amen. Amen. So, share the Word of God. God bless us, mga kapatid. Hanggang dito na lang. At by the way, sa Sunday, welcome po. Tayo, welcome po mga lahat mga kapatid at yung mga kapatiran na namimiss ko na hindi maka-attend, no? Yung ating mga senior na ay payagan ng mga anak, mga apo, okay lang po yan. Kaya nga meron tayong live stream every Sunday, 10 o'clock, para dyan sabay maka-attend kayo ng worship celebration. Sa Sunday, gaya po ng dati, meron ang Jesus Christ, the Living God World Outreach Ministries dito po sa San Pablo City, Laguna. Meron 2 services every Sunday, morning lang po. Ang first service ay 8 o'clock to 9:30. 8 o'clock to 9:30. Then break po ng 30 minutes. Ang second service ay mag-i-start naman after 30 minutes, 10 o'clock. 10 to 11:30. May break po yon ng 30 minutes. Bakit may break? Kasi dinidisinfect po natin ang paligid, ang mga silya after na gamitin nyo ng mga kapatid. No? Kailan lagi tayo safe. At ang mga pupunta po, ang requirement po ay you must wear your face mask and face shield. Ano po? Kailangan po yan. Protocol ng ating government. Susunod po tayo. So, God bless your family, mga minamahal. God bless you all. Shalom.